stage. Third stage din yan. Third stage. Siyempre, yung natin pinarap sa tatay na third stage na siya. Sinikret yung mga natin. Kaya lang, sumabot sa nalaman niya na parang sakit pala siya. At simulan lalo natin siya kinarap sa ginagaling natin sa hospital pa pinaka-check up ano ba bang ginagawa natin dito sa bahay. Kung tayo natuto pa lang nagdasalin pero pinakamanang sa tatay. Ako tutang ang grocery everyday. Oo. Parang malaking nakasulat lahat yung mga ganap na iinumin sa buong araw. Saka yung schedule ng check-up, schedule ng chemotherapy, oral naman yung kanya anak mo. Tapos, kahit na siya'y nagkikimo, papayat siya ng papayat. Masakit ng kanyang tiyan. Doon tayo pinabilib ng tatay pala. Bukod sa masakit nga yung nararamdaman, hindi niya pinapakita sa akin na masasaktan siya. Hindi siya, ayaw niya kasi mahirapan tayo. Magsita tayo. Hindi niya pinapakita na siya may hirapan. Hirapan talaga masakit. Internal pain. Paano rin nga yung naalaga ng tatay? Although alam natin na until we have to depreciate yung life power. Kaya rin. Ang karoon natin nun, parang pinagdiring kami. Papayat ng papayat. Kahit siya nagkikimo, papayat siya ng papayat. At saka humingi na siyang kumain na, di ba? Ano na pahin na? Pahin na kumain. Hindi naman siya umayo kumain, pero pahin na kayo. Pag pinapakita niya siya malakas na. Para tayo hindi mag-isip. Siyempre, natulog ng paglalalo ng sangat sa tata, sa mama. Ayos, nalagi sa tabi niya. Kahit paano, kahit nasa may nararamdaman ng mga sakit sa katawan, nilalabas pa rin siya kasama parang kahit paano may banding. Lalo na dumating si Diyan na, di ba? Yung sinamali sa Shumay. Pero masama ng pakalaki niya, pero pinipilit natin ilabas. Minsan nahihirap ako mag-pen sa nandun sa tatay dahil hindi siya yung tipong may pen mo na gano'n. Nung una marami siyang naiinom na gamot. Hanggang sa pabawas na ng pabawas. Kasi nakailang session siya ng chemotherapy, nakapito. Wala nangyari. Pahina pa rin siya ng pahina. Lalo tumindi yung sakit. Sa umabot na ng hospital siya. Ilang beses na-confine, tapos nag-leave pa natin, di ba? Tatlong beses. Yung pang-huling confine lang talaga namin eh. Nalabot na siya doon, di ba? Tatlo. Tatlo. Padal pa lang pala. Dahil yung sa Manila, puro check-up. Tatlong beses check-up. Dito sa Batangas, 2 beses lang siya na-confine. Dahil nilalagyan siya ng yung parang, hindi, parang dextrose kaya lang parang gatas yung vitamins niya.
dahil pahina nga siya ng pahina, wala resistensya. Yun ang kanyang ano. Yun ang kanyang pinaka-vitamins. Tsaka hindi mo nahirapan sa pag-alaga sa tatay dahil hindi naman siya yung tipong ano. Hindi siya yung tipong bedridden. Hindi ka na hindi siya ganun. Nakakakain siya ng kanya. Nakakainom ng kanya. Nakakapag-CR ng sarili niya. Hindi siya yung tipong yung kahirapan yung nag-aalaga. Hindi siya yung ganun. Hanggat maaari, kahit na masakit yung nararamdaman niya, pinipilit niyang gumalaw ng kanya. Tamang hindi niya nakayanan ng huling hospital, yung pangalang hospital. Hindi dahil yung paano nilagay na nila, parang natulog lang. Sabi na parang hanggang sa huling ano nga, hindi tayo pinirapan ka sa hospital. So, paano? Ano nga ba? Basta na. Pwede na rin siya. Pwede na po. Pwede na yung mga 6 minutes.